Oh! Ano ko nag-aaral ah? Yung tama na yan. Buwan na ka muna doon. Saan ba yung mga kapatid mo? May ano tayo. Pusin ko muna to. Si Totoy tsaka si Nino nagalaw sa labas. Tay, parang malungkot kayo. Wala to. Huwag mo nalaman. Magsumikip ko na lang sa pag-aaral na para makahanap ka ng magandang trabaho sa hinahanap. Tay, iwan niyo ba kami? Huwag itay! Huwag itay! Huwag! Huwag! Grabe ka! Alam mo kasi, sa December, ayon sa DSWD, i-graduate na lahat batch beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Para 300,000 yun. Kasama tayo doon sa graduate na yun. Kasama tayo? Di ba? Dapat lang kasi. 5 taon na yun eh. 2009, 2010, 2011, 2012, tapos 2013. Mag-5 taon na pala tayo na nasa 4Ps eh. Ang problema? Wala naman anak mo. Wala naman. Kaso nga lang, kinakabahan lang kasi ako eh. Kasi baka hindi ko na kayanin mag-isa yung pagpapaaral sa inyong tatlo. Ano ba naman kayo, tay? Kaya niya yan. Di ba nga, sabi nyo, ang dami mong natutunan sa family development sessions. Di ba buwan-buwan yun? Oo naman. Siguro nga, kaya ko nga ito. Anyway, di ba my Sustainable Livelihood Program o SLP. Sustainable Livelihood Program, SLP. Ano yun? Halimbawa lang, no? 5 taon ka lang o at nakahiga ka pa rin. Sabihin na, nasa lampak ka pa rin yan. Sabihin na natin na hindi mo pa kayang tumayo na mag-isa. Okay, ano naman ang gagawin namin na wala pang kakayahang tumayo mag-isa? Ang Sustainable Livelihood Program ang tutulong sa iyo. Okay, paano? Itong SLP, pinangungunahan ito ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Dito, bibigyan kayo mga 4Ps beneficiaries ng livelihood training para kahit hindi na kayo 4Ps beneficiary, kaya-kaya pa rin tumayo sa sariling pangpaan. Bibigyan kayo ng livelihood training? Very good! Talagang hindi na tayo isasantabi ng gobyerno. Parang 4Ps din ba itong SLP tayo? Na bibigyan tayo ng health at education allowance? Hindi. Sa programang to, bibigyan tayo ng maayos na pagkakakitaan. Halimbawa, no? Naturuan na tayo ng tamang pagmamasahe. Masahe kita. Pagsasaka. Kunyari sinasaka kita. Kikita na tayo nang hindi umaasa sa gobyerno. Kaya nga kaya natin tumayo sa sarili natin mga paa. Tayo ka na. Ang bait naman ng DSWD, hindi nila tayo pinababayaan. Itong SLP, hindi lang ito sa DSWD. No? Nagbibigay suporta din dito ang mga pribadong sektor. Sa katunayan nga, noong March 25, 2013, nagkaroon ng kasunduan ang DSWD at iba't ibang pribadong sektor tulad ng Ahon sa Hirap Incorporated, Tulay sa Pag-unlad Incorporated, at Ayala Foundation Incorporated para bigyan lakas ng implementasyon ang SLP. Bakit gano'n? Hindi ba kayo ng DSWD na sila lang? Kasi nga, alam ng DSWD kung paano tulungan ang mga nangangailangan. Pero kailangan din nila ng kaagapay. Yan. Parang bahay lang yan no? Na may 4 na haligi. Di ba? Sabihin natin na ang 3 haligi yung DSWD. Kung kulang ng 1 haligi, ganito tatayo. So, ang isa sa mga haligi ay ang private sector. Pero, dapat natin siguraduhin na ang mga private sector na ito ay may hangarin din na iangat ang buhay ng mga makikira. Ano naman ang gagawin ng mga pribadong sektor na ito? So, kaya ito,
Anyway, sila yung magbibigay ng financial services tulad ng papautang ng puhunan. Yan. Pagkakaroon ng insurance at savings na kayang abutin ng mga 4Ps. Okay na okay to Makakatulong ito para bawasan ang kahirapan sa bansa. At syempre, maganda rin ito dahil nararamdaman natin ang pagsisikap ng gobyerno para bigyan tayo ng daan para umasenso. Ang tawag dito, inclusive growth. Yan ang hangad ng Philippine Development Plan.